Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang CJ. Palayaw ko ito. Ang karanasan na ibabahagi ko ay karanasan ng pinsan ni Papa. Nangyari ito taong 2014. 12 taong gulang ako noon. At kami mismo ang saksi sa pangyayaring ito sa isang barangay sa probinsya ng Guimaras. Hindi ko na babanggitin ang eksaktong lugar sa kadahilan ng buhay pa itong pinsan ni Papa. Tawagin na lamang natin ang pinsan ni Papa na si Tito J. May 2 na rin siyang mga anak. 2 lalaki. Si Tito J ay isa sa pinakamabait na pinsan ni Papa. Sa katunayan ay umiikot-ikot itong si Tito sa mga kabahayan para makipag-inuman at pag nalaman nito na wala kayong ulam o bigas, magbibigay ito ng ulam. Marami kasi siyang alagang mga manok. Kahit sino sa mga kabarangay namin ay kilala itong si Tito J. Marami pang nagsasabing pwede siyang tumakbo sa pagkakapitan noon sa barangay namin. Minsan, nagugulat na lamang itong si Tito J na may bumabati sa kanya na hindi naman niya kakilala. Agosto 3, sa barangay namin. Isa itong si Tito J sa mga player ng basketball. May liga sa amin noon gawa ng may katangkaran at kalakihang tao ito. Halos hindi siya lumalabas sa court, kumbaga hindi nagpapasab. Natapos ang palaro sa plaza namin bandang 5:00 na ng hapon. Sobrang puno ng tao ang plaza namin gawa ng mga perya noon, food carts, at iba pang palaro na tanyag sa bawat fiesta. At syempre, mga dayo. Nagkataon na sobrang pagod si Tito noong lumabas na sa plaza. At may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya at nag-alok ng juice. Ay, abay noy, puwerte ang imo hapo-hapo ba? Ariyo, kuwain ni juice para madula man ang hapo-hapo mo. Libre lang na kay nagdaog ka mo. Kung sa Tagalog ay, nako iyo, grabe naman ang pagkapagod mo. Kunin mo itong juice para mawala namang uhaw mo. Libre na yan, nanalo kayo eh. Gawa ng sobrang pagod itong si Tito ay hindi niya namalayan noong iabot sa kanya ng matanda ang plastic cup na may lamang juice, ay bahagyang nakasausaw doon ang hintuturo na matanda. Nakita ito ni tatay. Akma na sanang kukunin ni tatay ang juice pero bigla itong tinungga ni Tito. At pagkatapos ay sinabihan si tatay na, "Kukunin mo pa ah." Sabay tawa ni Tito. Nakitawa na rin si tatay noon. 3 araw pagkatapos ng fiesta sa amin, dito na nangyari ang kahindik-balahibong kaganapan sa buhay ni Tito. Palagi na lamang itong balisa. Nagtatatakbo sa mga kabayan at nagtatago sa kwarto o sa mga palikuran ng bawat kabayan. Akala pa nga ng iba ay nagda-drugs na itong si Tito pero syempre walang naniwala gawa ng napakabait nito eh. Si Papa noon ay nag-aalala na rin kung ano ang nangyayari sa buti niyang pinsan. Pang-4 na araw, nasa bahay lamang kaming magpamilya. Mag-aalas 6 pa lamang ng hapon. Isang nakakabinging sigaw ang narinig namin sa bahay ni na Tito J. Ang sabi nito sa matinis na boses, "Palabasin niyo ako." Tumakbo si Papa sa bahay ni Tito. Sumama na rin ako para makinood kung ano ang nangyayari. At doon ay nakita namin si Tito na pilit sinisiksik ang katawan sa bintana nila. Yung bintana pa naman nila ay gawa sa jealousy noon. Ilang beses niyang isinisiksik ang katawan niya. At ayun na nga, biglang nabasag ang bintana at nakalabas ito. Nung nakalabas na siya,
ay kaming mga magkakapitbahay. Nakatingin lamang sa kanya gawa ng bawat isa sa amin ay tinatapunan niya ng masamang tingin. Nag-aangil siya at ang bibig nito ay sobrang puno ng laway na may hahambing mo sa kasing lapot ng kondensada. Ang asawa ni Tito at ang mga anak ay nag-iiyakan na sa bahay ng lola o mother-in-law ni Tito. Magkatapat lamang sila ng bahay nun. Habang inaangilan kami ni Tito J, bigla na lamang itong tumakbo ng pagkabilis-bilis. Kahit si Papa ay hindi makapaniwala sa sobrang bilis niyang tumakbo. Hinabol nila ito. Nagdala sila ng gasera at flashlight pero bigla na lamang itong nawala sa mataas na damuhan. Kinaumagahan, pumunta si Papa sa palayan para kunin ang kalabaw namin nun. At laking gulat ni Papa nang makita niya si Tito. Nakasampa sa itaas ng kalabaw namin. Hinang-hina ito at halos hindi niya maigalaw ang katawan niya. Siyempre si Papa, nagtaka kung bakit nasa likod siya ng kalabaw at parang mawawala ng ulirat. Inuwi ni Papa ang pinsan niya sa bahay nila. Agad-agad naman na pumunta ang mother-in-law ni Tito nun. Pagkakita pa lamang nito sa anak niya, ay agad na itong nagbigkas na mga katagang niyanggaw si Nonoy. Nonoy po kasi yung tawag sa kanya ng mother-in-law niya. Nung narinig yun ni Papa, biglang sumagi sa isip niya yung matandang nagbigay sa pinsan niya ng juice nun. Kilagabihan, may hindi inaasahang nangyari dito sa pinsan niya. Bigla itong nagwala. Halos lahat ng gamit sa loob ng bahay nila ay sinira niya habang sumisigaw na naman ito ng palabasin niyo ako. Hinihintay niya ako sa labas nun. Naroroon kami. Nagtaka kaming lahat na kung sino yung naghihintay sa kanya sa labas. Dala ng kuryosidad, kahit na 9:00 na ng gabi noon ay lumabas kami nun. Meron kaming naririnig sa itaas ng puno ng niyog. Tunog ng ibon. Napakatinis ng boses nito na parang may tinatawag. Agad-agad namang kumuha si Papa ng flashlight at baril nun. Inilawan niya yung itaas ng niyog kung saan nanggagaling yung matinis na tunog na yon. At Sir Seth, ay na nga, biglang napamura si Papa at ang mga kapitbahay namin na nakikiosyoso nun. Dahil sa itaas ng puno ng niyog, may isang nilalang na nakapagitna sa mga paklang ng niyog nun o sa mga sanga. Yung nilalang na ito, sobrang payat. Malaki ang mga bilugang mata. Nagbabaga sa pula ang mga mata nun. Maitim yung balat. Walang mga balahibo, hindi kagaya ng sa ibang kwento. Kitang-kita po namin yun gawa ng hindi naman masyadong kataasan ng puno ng niyog na yon. Sigaw ng sigaw ang isang kapitbahay namin na, barilin mo na. Hindi agad-agad nakagalaw si Papa. Gawa ng hindi siya makapaniwala sa nakikita niya noon. Kung hindi pa ulit sumigaw ang pinsan niya, hindi bumalik ang ulirat niya. Kinasa niya yung kanyang 45 noon. Matapos niyang ikasa, itinutok niya ito sa nilalang pero laking gulat niya. Ilang beses niyang kinalabit yung gatilyo pero ayaw gumana ng baril niya noon. Dahil sa wala silang nagawa at ang ibang kapitbahay ay takot din na komprontahin yung nilalang na nasa itaas ng puno nun. Nagpatawag ng manggagamot yung mother-in-law ng pinsan ni Papa. Tinakbo ni Papa papunta sa bahay ng manggagamot na ito. Halos 1 oras din bago makarating si Papa sa bahay ng manggagamot na yon.
Tawagin na lamang natin ang manggagamot na si Lolo Aguilar. Kilala itong manggagamot na ito dahil sa angkin nitong talino at tapang sa pagkompronta sa masasamang elemento. Pagkarating ni Papa sa bahay nila, sinuwerte siya dahil naaktuhan ni Papa na nagtatabako sa labas at nagulat si Papa noon na tila ba alam na nito yung sadya ni Papa. Sabi pa nito, "Huwag kang mag-alala, di niya makukuha ang pinsan mo." Tinanong ito ni Papa kung paano niya nalaman nun. Nakita niya umano noong nakaraang gabi ang pinsan niya sa palayan. Takbo ng takbo, habang umaago sa mga malapot na laway sa bibig niya. Kumuha daw kasi siya ng matatabang damo doon para sa kabayo niya. Maliwanag naman ang buwan kaya madali lamang para sa kanya yon. Doon sabi ni Papa, kung pwedeng pumunta ang manggagamot, gawa ng nagkakagulo na. Bigla siyang niyaya ng manggagamot. "Magkape ka muna, iho. Mamayang 3:00 na madaling araw na tayo pupunta doon." Si Papa ay hindi na mapakali ng mga oras na yung gawa ng hindi na niya alam ang nangyayari sa bahay ng pinsan niya. Sumapit ang 3:00 na madaling araw. Tumungo na sila sa bahay ng pinsan ni Papa. Sumakay sila sa kabayo ni Lolo Aguilar. At nung dumating na sila ay nag-iiyakan na ang mga anak at asawa ni Tito J. Dahil nakalabas daw ito. Hindi nila alam kung saan nagpunta. Pero yung nilalang ay agad-agad na tumalon, palipat-lipat sa mga puno ng niyog. Noong naramdaman nito ang presensya ni Lolo Aguilar. Nagwika itong si Lolo Aguilar ng, "O diba, hindi mo alam ang gagawin mo." May dinakot si Lolo Aguilar sa bulsa nito na abo pero kulay itim ito. Dinasalan at hinihipan sa hangin. Matapos noon ay inikot niya ang bahay ng pinsan ni Papa. Sabay sabi nito na hindi pa daw nakakalayo si Tito. Nasa paligid lamang daw yon ng bahay. Naganap sila sa pinsan gawa ng naaamoy pa daw ito ni Lolo Aguilar. Walang ano-ano ay may tumulo na likido sa balikat ni Papa. At nang iangat ni Papa ang tingin niya, nakita niya ang pinsan niya na nasa itaas ng pomelo nun. May kagat itong manok. "Lolo Aguilar, nandito po." Tumungo naman si Lolo Aguilar nang sinabi ni Papa yon. Nang makita niya ang kung anong ginagawa ni Tito J doon, nagsalita ito ng, "Normal lang yan gawa ng sobrang uhaw yung pinsan mo. Noy, bumaba ka na dyan." Bigla namang bumaba ang pinsan ni Papa. Umiiyak ito sa garalgal na boses niya. Humingi ito ng patawad gawa ng uhaw na uhaw umano siya noon. Pinapasok ni Lolo Aguilar itong si Tito J sa bahay nila. At kaming lahat na nanonood ay pinapaalis niya noon. Siya umano ang bahala. Pumasok kami sa bahay ng mother-in-law ni Tito habang ginagawa ni Lolo ang mga dapat niyang gawin. Sa loob ng bahay ng pinsan ni Papa, may mga iyak kaming naririnig. At hindi yun galing sa tao. Parang nanggagaling sa isang ibon o paniki. Habang si Lolo Aguilar naman ay sumisigaw na, "Iluwa mo yan, iluwa mo." Umabot ng 7:00 ang panggagamot sa pinsan ni Papa. At ayun na nga, lumabas si Lolo, dala-dala ang isang supot na sabi niya, "Ibon naman o. Mabuti ay hindi umabot ng 1 linggo yung ibon na yon sa tiyan ni Tito J. Dahil kung nagkataon, magiging ganap na aswang na ito." Makalipas ang 5 araw matapos ang nangyari ay balik normal na ang lahat. Pati na itong pinsan ni Papa.
na nagkaroon na ng trust issue pagkatapos nun. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kenken. At ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng nanay ko noong dalaga pa ito. Hindi ko na lamang babanggitin yung lugar kung saan ito nangyari gawa ng para na rin sa mga taong nakatira sa lugar na ito. Para bigyan na lamang din ng respeto. Malay natin, di ba? Baka merong nakikinig sa inyo dito. At baka kung ano pa ang sasabihin. Sa taong kasalukuyan, isa ng magandang lugar na dinadayo ng mga tao itong lugar sa Capiz. Noong mga panahon na yun ay nasa 3rd year high school pa lamang yung nanay ko. Ayon sa kanya, taong 1995. Ang pangalan ni nanay ko ay itago na lamang nating Merlinda. Mga bandang 3:00 na madaling araw ay nag-iigib ito sa hindi kalayuan sa bukana ng palayan. Nag-iigib ito para sa kanyang sinasaing at para gagamitin din sa panligo. Maagang umaalis yung nanay ko papuntang eskwelahan. Siya din yung nag-aasikaso sa kanyang mga kapatid. Wala na kasi si Lolo noong mga panahon na yon. Tsaka nasa Manila si Lola. Sa kasagsagan umano ng pag-iigib ni nanay, ay meron siyang naririnig na kumakaluskos sa may talahiban. Agad namang nagmadali si nanay sa pag-igib nun. Hanggang sa mapuno niya na ito. Hindi naman gaanong malayo yung bahay nila nanay sa balon. Kaya lang, pag hindi pa gaanong maliwanag yung lugar na yon, sobrang nakakatakot dahil sa naglalakihang mga kugon na kung titingnan mo pag madilim ay kikilabutan ka talaga. Binuhat na umano ng nanay ko yung lalagyan ng tubig nun. Agad itong naglakad at habang sa kasagsagan ng kanyang paglalakad, hawak-hawak yung balde. Meron umanong tumunog na parang wakwak. Agad na palingon ang aking ina. Pero wala siyang nakita nun. Mahina yung tunog ng isang wakwak. Agad namang nagwika si nanay na, hayop na to. Sino ba tong hayop na to na gustong manakot? Naglakad na lamang si nanay hanggang makarating sa bahay nila. Pagkarating niya ay agad na itong nag-aasikaso at naligo. Nung magbubukang liwayway na, umalis na ito. Kasama niya ang kanyang kapatid na si Tio Richard. Si Tio Richard naman ay nag-aasikaso sa palayan. Mas matanda ng 5 taon si Tio Richard sa nanay ko. Maayos naman yung araw na yon. Naging abala si nanay sa pag-aaral. Ganon din si Tio ay abala sa pagtatanim. Mga bandang 4:00 ng hapon habang naglilinis umano si Tio ng kanyang gamit. Dahil kakatapos lamang nitong magpahinga. Meron siyang nakitang matandang babae na nakatingin malapit sa may balon. Para itong may sinisilip. Nagwika si Tio na, sino kaya yung matanda na yon? Parang hindi naman ito pamilyar sa akin. Agad namang nilapitan ni Tio at tinanong siyang ali na kung sino sila. Sakto naman na pagkatanong ni Tio nun. Yun naman ang pagkarating ng nanay ko galing ng eskwelahan. Nagtanong din ito sa kuya niya kung sino yon. Tinugon naman ito ng kuya niya na yun na nga din ang dahilan ng pagpunta niya. Para tanungin ito. Humingi ng pasensya ang matanda. Kung masyado umano siyang nakakaabala sa kanila. Siya umano si Inday. Galing sa kabilang baryo. Gusto sana niya umanong makausap ang mga magulang nila nanay at tatay. Kaya kanina pa daw siya nakadungaw doon. Baka sakaling naroroon.
Sabi naman ni nanay ay wala nga doon ang kanyang ina. Nasa Maynila at nagtatrabaho. Kaya si kuya muna ang pansamantalang nagbabantay at nag-aasikaso ng palayan. Niyaya nila itong pumasok sa bahay. Ito namang si Tio ay nagpaalam muna sa kanila dahil ipagpapatuloy niya lamang umano ang ginagawa niya noon sa pag-aasikaso ng kanyang mga gamit. Sandali lamang umano siya. Babalik din siya. Pagkapasok ni Aling Inday, agad itong nagsabi sa nanay ko na hindi na umano siya magpapaligoy pa. May sasabihin umano siyang importante tungkol sa tatay ni nanay. Noong mga panahon na binata pa yung ama niya. Isa umanong manggagamot si lolo nun. At meron umano siyang napatay na isa sa pinakamakapangyarihang aswang sa Aklan. Kaya binabalaan niya umano si nanay na mag-iingat palagi at huwag na huwag masyadong lalabas kapag gabi na. Dahil merong umaaligid sa bahay nila. Agad namang nagsabi yung nanay ko na meron nga siyang naririnig tuwing madaling araw. Maya-maya pa ay nagpaalam na ito. Hindi na umano magtatagal ang matanda. Pero iniwanan niya ng tansong kutsilyo si nanay. Galing pa umano yon sa tiyuhin niya. Panlaban umano sa masasamang elemento ang patalim na yon. Bilang dagdag ay binigyan niya rin ng langis o lana si nanay. Para kung sakaling babalik yon ay malalaman kaagad umano ng aking ina. Maglagay pa umano ng asin sa paligid at sa bintana. Lalong-lalo na sa bakuran. Hindi umano biro ang mga aswang na nagbabantay sa bahay nila nanay nun. Gusto niyang paghigantihan yung ginawa ng kanilang ama. Bago pa ito umalis ay nakasalubong nito ang tiyo ko. Pinapasok naman ito ng nanay ko para kausapin. Sinabi ni nanay lahat-lahat ng sinabi ng matanda sa kanya. Ito namang kuya niya, humingi ng pasensya kay nanay nun dahil hindi niya daw sinabi ang totoo. Tama umano ang sinabi ni Aling Inday. Isang manggagamot yung tatay nila. Inilihim ito ng kuya ni inay dahil ayaw niya itong mapahamak at ayaw malagay sa panganib. Ibinigay naman ng aking ina ang ibinigay ng matanda sa kanya. Inutusan naman siya ng kanyang kuya na isarado lahat ng bintana nun. Magsaing at magluto na ng pagkain at matulog ng maaga. Habang itong tiyuhin ko naman ay magbabantay umano. Bandang 9:00 ng gabi, habang natutulog si nanay, napabalikwas ito dahil sa kumakalabog sa itaas ng bubungan. Lumabas ito at nakita niya si tiyo nun. Sumigaw si nanay ng kuya. Ayos ka lang ba? Sinabihan naman ni tiyo si nanay na kumuha ng asin sa may kusina at kunin ang kanyang patalim o talibong. Sumunod naman si nanay. Binigay ni tiyo yung tansong kutsilyo kay nanay at tumugon nito na kahit anong mangyari, huwag gagawa ng ingay ang aking ina. Lalabas umano siya at meron siyang tatagay nun. Sinabi ni nanay na tutulong siya kay kuya. Pero sinabihan siya ng kanyang kuya na diyan lamang siya mananatili sa loob nun. Sumilip lamang umano si nanay sa siwang at pag sumigaw umano ang kanyang kuya nun, saka siya lalabas. Habang nakamasid umano ang aking ina, nagulat siya dahil biglang may bumulusok na nilalang pailalim. Doon ay biglang sumigaw si tiyo. "Merlinda, lumabas ka na." Walang takot na lumabas si nanay. Sinaboy yung asin. Agad itong tumakbo at tinaga sa likuran yung nilalang. Napahiyaw ito sa sakit. Bigla umano itong bumagsak nun. Nagtanong si nanay kay tiyo kung anong nangyari.
bakit bigla na lamang bumulusok pa ibaba ang nilalang na yon. Sabi naman ng kuya niya ay hindi niya umano winasiwas ang itak. Kaya niya ginawa yon para pag bumaba ang nilalang ay makorner nila ito ni nanay. Sinabihan ng kanyang kuya si nanay na matulog na. Magpapalit lamang siya dahil maraming dugo yung damit niya noon. Pagkatapos umano ng insidente na yon ay hindi na umano ng gambala yung mga nilalang sa bahay nila nanay. Nabalitaan nila na ang angkan umano nila Aling Inday ay napatay na yung bagong pinuno ng angkan ng mga aswang doon sa Aklan. At magpasa hanggang ngayon, bitbit pa rin ng nanay ko ang kanyang karanasan hanggang meron na siyang mga anak. Kaya nagpapasalamat siya sa tansong kutsilyo na binigay nito at Lana para mapuksa yung nilalang na gusto silang patayin. Sa ngayon, nasa Maynila na si Tio. Isa siyang pastor sa kasalukuyan. At yung tansong kutsilyo na yon ay nandito pa rin sa bahay. Tinatago namin dahil huli na naming nalaman na sa lolo ko pala ito. Itinago lamang ni Aling Inday.